sa lalawigan ng mga kalipas na Agosto taong 2023. Ating mapakinggan ang report ng CSS Office. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office, ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa lalawigan para sa buwan ng Agosto 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa lalawigan ay bumagal sa antas na 6% nitong Agosto 2023. Noong Hulyo 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 6.3% at 5.9% naman noong Agosto 2022. Ang average inflation mula Enero hanggang Agosto 2023 ay nasa antas na 8.1%. Mula sa mga probinsya na bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, ikatlo ang Marinduque sa nakapagtala ng pinakamataas na inflation rate nitong Agosto 2023. Sa kabilang banda, Marinduque at Occidental Mindoro lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng inflation na parehong nasa antas na 6% kumpara noong Hulyo 2023. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Agosto 2023 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 1% inflation at 38.8% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Renta sa bahay na may negative 3.1% inflation mula sa negative 0.6% inflation noong Hulyo 2023, bayad sa supply ng tubig na may 53.9% inflation mula sa 58% inflation noong Hulyo 2023 at security equipment and materials for the maintenance and repair of the dwelling na may 2.6% inflation mula sa 3.2% inflation noong Hulyo 2023. Ikalawa naman ang food and non-alcoholic beverages sa naging dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023. Ito ay may 9.5% inflation at 31.9% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products tulad ng bigas na may 9.3% inflation mula sa 10.1% inflation noong Hulyo 2023. Fish and other seafood gaya ng tilapia na may 9.2% inflation mula sa 10% inflation noong Hulyo 2023 at sugar, confectionery, and desserts gaya ng brown sugar na may 9.4% inflation mula sa 14.3% inflation noong Hulyo 2023. Ikatlo naman ang pagbagal sa paggalaw ng presyo ng restaurants and accommodation services sa dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Agosto 2023 kaysa noong Hulyo 2023. Ito ay may 7.2% inflation at 11% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 7.3% inflation mula sa 8.3% inflation noong Hulyo 2023.
Pagdating sa pangkalahatang inflation nitong Agosto 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.5% inflation at 64.9% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products gaya ng bigas na may 9.3% inflation, vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses gaya ng kamatis na may 27.8% inflation, at fish and other seafood tulad ng tilapia na may 9.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ay ang transport na may inflation na 5.1% at 9% share sa pangkalahatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 11.5% inflation, motorcycles na may 6.9% inflation, at maintenance and repair of personal transport equipment na may 7% inflation. Ang restaurants and accommodation services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Agosto 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 7.2% inflation at 7.5% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 7.3% inflation. Sa 13 commodity groups, 7 ang nakapagtala ng pagtaas ng presyo, ngunit sa mas mabagal na antas nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1% inflation. Food and non-alcoholic beverages na may 9.5% inflation. Restaurants and accommodation services na may 7.2% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.4% inflation. Health na may 0.9% inflation. Information and communication na may 0.7% inflation. At clothing and footwear na may 0.7% inflation. Samantala, 3 commodity groups naman na nagpakita ng pagtaas ng presyo nitong Agosto 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Transport na may 5.1% inflation, recreation, sport, and culture na may 8.2% inflation, at education services na may 3.2% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Agosto 2023 ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 10.6% inflation, financial services na may 0% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 7.3% inflation. Patuloy naman na nagpakita ng pagtaas ng presyo, ngunit sa mas mabagal na antas, ang mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa antas na 9.6% nitong Agosto 2023 mula sa 10.1% noong Hulyo 2023. Ang mabagal na pagtaas ng presyo sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 7.1% inflation, fish and other seafood gaya ng galunggong na may 9.2% inflation, sugar, confectionery, and desserts gaya ng asukal na puti na may 9.4% inflation, milk, other dairy products, and eggs gaya ng powdered milk na may 8.5% inflation. Kasama rin sa dahilan ng mabagal na pagtaas ng presyo sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan ang mga sumusunod.
Fruits and nuts tulad ng saging na may 2.4% inflation, ready-made food and other food products not elsewhere classified tulad ng infant formula na may 9.3% inflation, at oils and fats gaya ng mantika na may 9% inflation. Samantala, nagpakita naman ng pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may 16.5% inflation, flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 14.4% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 5.2% inflation, at vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses tulad ng kamatis na may 27.8% inflation. Nitong Agosto 2023, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 6.4%. Noong Hulyo 2023, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 7% at 5.7% naman noong Agosto 2022. Ang average inflation rate para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Agosto 2023 ay naitala sa antas na 8.8%. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Agosto 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 9.1% inflation at 62.6% share. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.7% inflation at 20.3% share. At restaurants and accommodation services na may 7.3% inflation at 8% share. Nitong Agosto 2023, ang naitalang Consumer Price Index or CPI ay 129 pesos and 80 centavos. Ang CPI ay isang pamantayan para sukatin ang pagbabago sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na karaniwang binibili ng mga mamimili. Ito ay ginagamit upang masuri ang inflation at malaman ang paggalaw ng halaga ng pera ngayon kumpara noong base year na 2018. Noong Hulyo 2023, ang naitalang CPI ay 128.90 pesos at 122.40 centavos naman noong Agosto 2022. Sa kabilang dako, ang purchasing power of peso nitong Agosto 2023 ay bumaba sa antas na 0.77 centavos or 77 centavos mula sa 78 centavos noong Hulyo 2023. Ang PPP o Purchasing Power of Peso ay isang indicator na nagpapakita kung magkano ang halaga ng 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Agosto 2023. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa lalawigan. Salamat po at magandang hapon. Maraming salamat CSS Office para sa ulat ng August 2023 inflation. Ngayon para matutungo po tayo sa ating question and answer segment.
Para sa mga nais po magtanong, maaari po rin itaas ang inyong kamay at kapag kayo ay tatawag, maaari po gamitin ang mga microphone na nasa gitna ng inyong lamesa. Para sa ating online participants, maaari po niyong pindutin ang raise hand button upang kayo ay tatawag. Pwede niyo rin po ilagay ang inyong mga katanungan sa ating chat box. Hinihintay din po namin ang ating FB viewers na makibahagi sa ating question and answer segment. Maaari po ninyo i-comment ang inyong katanungan sa ating comment section. For documentation purposes, kindly state your name and affiliation. Maaaring pakilimitan ko lamang po ang inyong mga katanungan sa paksang ating pinag-uusapan ngayong hapon. Ngayon ay handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Yun po, muli po sa magandang hapon sa atin lahat. Ang una pong katanungan ay magmumula kay Ms. Ana Mani ng Marinduque News Network. Good afternoon po. Ano po ang reason ng pagbaba ng PPP na 1% given na bumaba ang galaw ng presyo ng bilihin? Was it supposed to be increasing po? Ulit ko po yung question, Ms. Ana. Good afternoon po. Ano po ang reason ng pagbaba ng PPP ng 1% given na bumaba ang galaw ng presyo ng bilihin? Was it supposed to be increasing po? Magandang hapon sa Ana. So, nakita natin kanina na So, nabanggit ko po kanina na ang PPP ay bumaba pa ng 0.01 centavo lang. Mula po noong isang taon. Ay hindi, noong isang buwan lang po. From July 2023. Ito po kasi ay may sinusunod na formula. So, ang formula po kasi ng pagkuha ng PPP ay 1 over the CPI. So, makikita po natin na ang CPI ng August 23 ay 129.8. Tapos, nung July 2023 ay 128.9. So, konti lang naman po ang ginalaw niya. Noong po July 2023, 128.9 isang buwan. Tapos ngayon po ay 129.8.
Kaya po, bahagya lang po naman yung pagbaba niya. Although bumaba po yung inflation rate, hindi po actually siya ganun nagkaroon ng significant na increase sa PPP. Medyo bumaga lang po, pero mataas pa rin talaga yung presyo ng mga bilihin. Pero medyo bumagal lang po yung movement. Kaya po, hindi po agad siya nag-manifest ng malaking pagbabago sa ating purchasing power of peso. Salamat po, Ms. Ana. Thank you so much, ma'am. Ms. Ano, balik ko sa rin naman ang inyong katanungan. Magkakatiga po bukas ang ating comment section sa tingin para po sa ibang katanungan. Dahil sir, galing po sir, baka po may question kayo. Galing din po sa ating participants via Google Meet, baka po may question kayo, ma'am sir. Isa pong muling katanungan mula kay Ms. Ana. Allow me to read po the questions or comments. Congratulations po pala sa inyong office sa pagkakandak ng agricultural and fisheries survey in the province. Kamusta po ang ating gathering of our data? And kailan po magiging visible ang data natin for the from year 2022? Salamat, Miss Ana. Salamat din at nandito ka nung nasaksihan mo rin yung celebration namin. So, sa ating pong sinasagawang Census of Agriculture and Fisheries ng reference year ay 2022, nagsimula nga po kami ng enumeration or data collection ng September 4, 2023. So ngayon po ay nasa ikatlong linggo na kami ng pangangalap ng data sa mga selected sample barangays dito sa ating lalawigan. So ngayon po, kung inyo pong nare-recall or natatandaan, ang amin pong unang naging pahayag ay gagamit po kami ng tablet or gadget. At ang i-employ po namin sa pag-gather ng data or data collection para sa nasabing gawain ay ang computer-aided personal interview or CAPI. Pero may nagkakaroon lang po ng mga problema sa system na ginagamit namin na nandun sa tablet. Kaya para hindi po matigil ang data collection, kailangan po pa rin namin gumamit ng questionnaire or yung form or yung tinatawag na paper and pencil interview para po may backup kami in case na hindi po maayos na gumana ang aming mga tablets. Pero same pa rin naman po yung mga questions doon at sinisiguro po namin sa mga nagbibigay ng data sa amin ng information na yung confidentiality po ng data na i-share nila or binibigay nila sa amin ay nananatiling kami lamang po na involved sa nasabing project ang makakaalam. Pero naitanong nyo rin po kung kailan po magiging available ang data na ito. Sa ngayon po, hindi pa po kami ang initial po ay next year, after a year po. Ang initial po na assessment or pahayag ng aming central office ay after a year po ay makakapagbigay na ng preliminary data ang opisina namin
patungkol dito sa nasabing project. At yun naman po ay pipilitin ng Philippine Statistics Authority dahil kailangan po yun ng ating national government para po sa mga plano pang-agrikultura at pangisdaan natin, lalo na po at in demand po ngayon ang data na para po sa mga programa. Hindi lang po dito sa province natin, maging ganoon din po sa iba't ibang parts ng ating bansa. Thank you po, Ms. Anne. And thank you so much once again, CSS Office, for the informative answer. If there are no more questions na po, we will be ending our question and answer segment. Pero bago po tuloy tayo magtapos, nais po muna namin mag-request ng isang photo opportunity. Yes po, may question po po na. Yes po, si Kung Ana po ulit. Last question na lang po is, kapag po ba ang nag-implement ng price cap sa mga product, like for example, livestock, meat, fuel, ito po ba ang mag-reflect sa inflation rate at kaya ano po katagal para makita? Yun po ba yung question? Kapag po ba nag-implement ng price cap sa mga products, like for example, livestock, meat, and fuel, ito po ba ang nag-reflect sa inflation rate at gaano matagal para makita? Okay, Ms. Anna, maganda yung question mo. Napapanahon talaga. Okay, so kapag sinabi natin price cap, nililimitahan yung prevailing price ng ilang piling commodity at serbisyo dito sa atin. So, ito po ay magre-reflect naman, depende po kung anong produkto yung makikita or nakapaloob sa isang market basket. Pero sa nabanggit nyo, kung merong price cap sa livestock, so sa baboy, sa baka, at sa mga presyo ng petroleum products, so ito po ay kinokolekta po ang mga presyo na ito ng Philippine Statistics Authority. Ito po ay makikita after a month. Kasi po, kung nagkakaroon po tayo ng price cap dito sa atin, halimbawa ngayong Agosto, ito po ay makikita po ay after pa ng August kasi po ang aming tanggapan ay nagsasagawa ng dalawang set ng price data collection. First 5 days ng buwan at saka po yung middle of the month na ang petsa ay 15 hanggang 17. So, pinaprocess ko po yun. At ang mga data po na yun, kapag na-process na-verify, na-evaluate ng central office, yun po ay ipapahayag ang resulta nun sa ika-5 araw ng susunod na buwan. So, kung ang ating pong mga prices na nakolekta ng September, yun po ay maibigay sa publiko o maipapahayag sa October 5. So, yun, ganun po kabilis lang naman yung. So, makikita po natin sa October 5 kung ano po ang naging epekto ng price cap noong nakaraang buwan, nitong para sa buwan ng September. Salamat po. Thank you so much, Ma'am and Ma'am Anne, for the very timely question. So, another question po is coming from Mr. Calvin Raspar from Radyo Nagin po. So, magandang hapon po, I'm Karen from Manila Broadcasting Company, Radyo Nagin po. Dalawa po yung question ko, ma'am. Yung pangalawa po, mamaya na, kasi di po siya relate dito sa pag-uusapan natin. Ito, kung kaya niyo itong sagutin. Nabanggit niyo po na ang lalawigan po ng Marinduque ay nasa ikatlo sa buong Mimaropa region, which is 6.0% ngayong po August 2023. So para na rin po sa mga dahil napapanood po tayo sa Facebook ng PSA, ano po yung impact po sa mamamayan po ng Marinduque, itong ating inflation po na ito na papag-usapan po natin. Maraming po salamat. Okay. Thank you, Sir Carl. At salamat din po at nandito kayo on-site sa amin. Kapiling namin ngayong hapon ito.
So hindi lang po ang Marinduque ang nagtala ng inflation rate na 6% para sa August 2023. Kasama po din natin dun sa ranking na yun ng Occidental Mindoro. So, kung pagpapasayahan po, ang ibig po sabihin yan ay nasa ikatlo nga po tayong pwesto kasama Occidental Mindoro. Ibig po sabihin yan, dahil ang Romblon ay ang nagtala ng may pinakamataas na pagtaas o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sumunod ay Oriental Mindoro. Ibig po, kailang medyo mas mura pa rin, hindi naman mura, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Palawan at saka doon po sa City of Puerto Princesa. So, ibig pong sabihin yan ay yun pong mga tao dito sa atin ay medyo nakakahinga sila ng maluwag kumpara doon sa mga nasa lalawigan ng Romblon at saka Oriental Mindoro. Dahil hindi po ganoon bilis yung pagtaas ng presyo na nararamdaman natin dito. Although meron po tayong mga produkto na nanggagaling sa Oriental Mindoro, alam naman po natin yan. Di po ba, may mga bigas na nanggagaling sa kabila, may mga saging na nanggagaling sa Oriental Mindoro. Kaya hindi rin po naman natin masabi na yung pinagkukunan natin doon sa kalapit probinsya natin na Oriental Mindoro ay sobrang tataas. Kasi ito pong presyo sa ibang probinsya, ito po kasi ay average na. Hindi po para-pareho din ang mga presyo sa mga bayan sa bawat probinsya na nabanggit ko na Romblon at saka Oriental Mindoro. Pero dito po sa atin, ang kagandahan lang po ay kahit po tayo ay isla na probinsya, hindi po ganun kabilis yung pagtaas ng presyo dito sa atin. At saka makikita po natin na marami rin po tayong produkto dito sa atin na sarili nating ani. Nakakadagdag po yun na nagiging stable yung supply natin dito. Kahit po may mga nanggagaling sa labas na produkto na nanggaling sa Divisoria o kaya ay sa Sariaya, Quezon, kahit po may mga nanggagaling pa sa kabila na mga produkto, napapanatili po pa rin natin na mabagal yung pagtaas ng presyo dito sa atin dahil may mga sarili pa rin po tayong ani dito sa atin. So sana po, lagi ganun na may mga ani tayo dito sa atin para kahit po medyo tumaas talaga yung presyo, mabagal pa rin siya, hindi man gaanong mabilis ang pagtaas. Salamat po, Sir Carl. So thank you so much po, ma'am. And ito po yung pangalawang punta na nabanggit niyo yung mga tungkol sa mga pananim yun. It's all about agriculture, no? Naano lang po ako dito kasi dito sa kit po, may binigay po ang PSA about the Census of Agriculture and Fisheries. So ma'am, bago ito sa akin, kasi sabi dito, what is CAP? It's a Census of Agriculture and Fisheries. So ma'am, tanong ko lang po dito po sa lalawigan po ng Marinduque, meron na po bang na-collecta or data collected kung ilan po ba yung mga ano po natin dito about agriculture and fisheries? Okay po. Salamat po sa question, Sir Carl. So, ito pong sinasagawa natin ngayon na 2022 Census of Agriculture and Fisheries na ang reference period ay January hanggang December 2022. So, ito po ay naglalayo na mangalap ng mga status na ngayon ng agrikultura at pangisdaan dito sa ating lalawigan. Ang huling pangyayari po or data collection na nagkaroon ng Census of Agriculture and Fisheries ay 10 years ago. Ito po ay tuwing ika-10 taon ay sinasagawa ng Philippine Statistics Authority. At sa ngayon nga po ay hindi po lahat ng barangays ay ay pupuntahan ng ating mga data collectors. Merong mga sample barangays po sila. Pero marami naman po, 104 or 118 barangays po dito sa ating lalawigan ang pupuntahan ng ating mga enumerators. So, sa ngayon nga po ay nagsimula na ito noong September 4, 2023 at
Ang target po na completion date ng pangangalap ng data ay sa October 25, 2023. So lahat naman po ng munisipyo or bayan dito sa ating probinsya ay napupuntahan ng ating mga enumerators. Meron sa baybay dagat, meron sa bundok, meron po doon sa tinatawag natin mga interior barangays ng ating lalawigan, meron din po doon sa mga isla, mga island barangays natin. Thank you so much. So, Calvin Paul from Radyo Natin Buwak and Manila Broadcasting Company. Nawa po na ninawag kayo sa sagot ng ating CSS, Ma'am Gemma. Pero bago po tayo magtapos kung wala na pong mga katanungan mula po sa ating participants via online and sa ating kasama on-site. Nais po namin mag-request ng isang photo opportunity. Maaaring po bang pakibuksan ng ating mga camera para po sa isang picture. Muli po kayo request sa magandang number po or online participants para po sa isang photo opportunity. From MSC po, Sir Julie P. Rodelas, may request po po ng camera. Mag-board na rin na sir na po from School Division. And also, Sir Jeremy Camilla po from Provincial Agriculture Office. And thank you so much po. With that po, we would like to thank our press and media partners for joining us in the August 2023 Inflation Press Conference. Muli po maraming salamat sa ating kasama on-site so far mula sa Radyo Natin Buwak. And also to Sir Julie P. Rodelas and Sir Jeremy Camilla, muli po maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. You can visit our webpage for www.psa.gov.ph at pangalan nyo po kami bisitahan sa aming Facebook page at www.facebook.com/psa.gov.ph para sa mas makulang detalye at mga updates mula sa aming pamahalaan. Once again po, at Luzon at Bulacan ng mga Provincial Statistical Office, maraming salamat po at magandang umaga sa ating lupa. Parang ma-stress si Jesus. Hindi ka na nalingin. Ito yung nangyay yung ano. Ay, salamat po, Sir Carla. Uy, si Miss Bea. Mga farmer, mga ka-fisher, gada sa taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumako sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023 ang mga enumerators ng PSA tungkol sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalat ng impormasyon tungkol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat na impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling confidential. Kaya Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya
Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan.